Magandang araw mga kakwentuhan! Isa na namang kwento ang aking ibabahagi sa inyo ngayon. Kwentong siguradong magbibigay ng maaksyon na may kaunting kirot sa puso, inspirasyon sa buhay at ating mapupulutan ng aral. Kwentong pinamagatang Pusang Kalye. Inuwi at inilagaan ng isang bata ang madungis na pusang kanyang nadampot sa kalye. Ngunit hindi ito gustong ampunin ng iba. Sa hindi inaasahang araw at pagkakataon ay nagulat ang ama ng musmus na bata dahil sa ginawa ng pusa. Ano nga ba ang kayang gawin ng isang alaga para sa kanyang amo? Sa taong sa kanya ay kumupkop at nag-alaga. Totoo nga ba na kahit ang mga hayop ay may gininto ang puso tulad ng mga taong mababait sa mundo? Napilitan ang ama na si Ignacio na kupkupin ng isang pusang kalye dahil sa kanyang anak na babae. Labag man sa kanyang kalooban, ngunit para sa anak ay inampon niya ito. Sinundo ni Ignacio sa paaralan ang kanyang panganay na anak na babae noong araw na iyon. Payapa lamang siya na nagmamaneho ng sasakyan nang may biglang tumawid na pusa sa kanilang daraanan. Mabuti na lamang ay mabilis niyang natapakan ang preno dahilan para hindi tuluyang masagasaan ang kaawa-awang pusa. Ano pong nangyari, Dad? Biglang tanong ng kanyang anak. Makikita sa mata nito ang pagiging inosente at mabait. Wala anak, may pusa lang na dumaan. Sagot naman ng amang si Ignacio. Matapos makabawi sa nangyari ay agad na bumaba ang mag-ama sa kotse at doon nila natagpuan ang pusang kalye na nakahiga sa mainit na kalsada. Sikat na sikat kasi ang araw na halos mahapdi kapag ang init ay dumampi ng matagal sa kanilang balat. Daddy, dalhin po natin siya sa vet please. Kawawa naman siya, baka nasaktan po siya. Nagmamakaawang saad ng bata sa kanyang ama. Dahil sa pag-aakalang nasaktan ang pusang kalye ay walang pagdadalawang isip na dinala nila Ignacio ang pusa sa isang vet clinic upang matignan at magamot ito. Wala na po kayong dapat ikabahala. Maayos naman po ang lagay at kalusugan ng pusa nyo. Kahit po anong oras pwede nyo na po siyang iuwi. Nakangiting saad ng lalaking veterinarian. Maraming salamat po, Dok. Tipid ang ngiti na anas na lamang ni Ignacio sabay aya na sa kanyang anak papalabas ng klinik. Matapos makausap ni Ignacio ang doktor ay lumapit na siya sa kanyang anak upang makauwi na sila. Ngunit nais ng bata na isama na ang pusang kalye na agad naman niyang tinutulan. Pero Dad, hindi ba tayo ang nakabangga at nakakita sa kanya? So, responsibility na natin siya. Pakikipagtalo pa ng batang babae. I already said no, anak. Madiin na sambit ng kanyang ama na si Ignacio. Matapos ang mahabang diskusyon ay walang nagawa si Ignacio kung hindi ang payagan ang kanyang anak na isama sa kanilang pag-uwi ang kawawang pusa. Matapos asikasuhin ang pusa ay agad na rin silang umalis at umuwi sa kanilang tahanan. Ang buhay ng pamilya ni Ignacio ay hindi naman ganun kahirap. Kumbaga, nakakaluwag-luwag naman sila sa buhay kumpara sa ibang taong nasa kanilang paligid. Ang asawa niya ay isang housewife, samantalang si Ignacio naman ay isang engineer. Bukod pa roon ay may 3 silang anak. Ang panganay ay isang babae na kasalukuyang nasa high school. Ang pangalawa naman ay isang babae rin na kasalukuyan namang nasa elementarya. At ang panghuli at ang bunso sa magkakapatid ay isang lalaki na kasalukuyan namang 5 taong gulang pa lamang.
Mami, nakauwi na po kami ni Daddy. Nakangiting anunsyo ng batang babae pagkapasok nila sa loob ng kanilang tahanan. Nang makarating sila sa loob ng may kalakihan na bahay, ay agad na ipinakilala ng kanyang panganay na anak ang pusang kalye na kinupkop nito. Kinuwento rin nito ang nangyari kung bakit paano nila nakilala ang pusang iyon. Kahit natutol si Ignacio sa ideya na kupkupin nila ang pusang kalye, ay wala siyang ibang nagawa dahil mabilis itong nagustuhan ng kanyang asawa at mga anak. Ang unang araw nila kasama ang pusa ay hindi naging ganoon kaganda para kay Ignacio. Paano ba naman kasi ay naapakan niya mismo ang dumi ng pusang kanilang kinupkop. Bukod pa roon, ay umaalingasaw din ang dumi nito na hindi nila kinasanayan sa loob ng kanilang bahay. Pababa si Ignacio sa hagdan noong gabing iyon para sana makapaghapunan na sila ng kanyang mga anak nang sabay-sabay. Ngunit nang makarating sa panghuling baitang ay naramdaman niya ang kakaibang malagkit na bagay sa kanyang talampakan. Napasigaw na lamang ang amain ng ubod ng lakas matapos mapagtanto na naapakan nga niya ang dumi ng pusang kalye. "Ikaw, makulit na pusa ka!" Kikil na sigaw ni Ignacio, narinig sa bawat sulok ng kanilang tahanan. Mabilis na lumipas ang mga araw hanggang sa namalaya ni Ignacio na mag-iisang linggo na pala na lang kasama ang pusang kalye sa kanilang bahay. Sa bawat araw na iyon ay madalas maranasan ni Ignacio na makaapak ng dumi. Namatay rin ang kanyang paboritong halaman dahil inihian pala ito ng pusa. Ang dating kanyang pahinga sa bahay ay naging araw ng paglilinis ng dumi ng pusang kalye. Nakalmot na rin siya sa kanyang binti kahit nananahimik lamang siya sa sofa at higit sa lahat, naranasan ni Ignacio na hindi kampihan ng kanyang pamilya dahil sa isang pusang kalye lamang. Dumating pa nga sa puntong nagtampo sa kanya ang kanyang anak dahil sa kanyang pagrereklamo at pagkainis dito. Labis na pagkainis ang naramdaman ni Ignacio habang hindi naalis sa mga paningin niya ang pusang kanyang kinaiinisan. Palagi na lang kasi na iyong pusa ang kinakampihan ng kanyang mga anak at asawa sa tuwing pinapagalitan niya ang kawawang pusa. Isang tanghali ay tanging si Ignacio lamang ang naiwan sa kanilang tahanan, kasama ang pusang kanyang kinaiinisan. Nasa paaralan kasi ang kanyang mga anak, samantalang ang kanyang asawa naman ay isinama sa palengke ang kanilang bunso. Kakauwi pa lamang ni Ignacio dahil maagang natapos ang meeting niya sa isang kliyente. Pagkabukas pa lamang niya ng main door ng kanilang tahanan ay agad na bumungad sa kanya ang inosenteng pusa na tila ba may hinihintay ito na kung sino. Hindi naman pinalagpas ni Ignacio ang pagkakataon at may isang ideya na pumasok sa kanyang isipan. Isang ngiti na may masamang binabalak ang ibinigay niya sa pusa na natiling nakatitig sa kanya. "Come here, kitty. May pupuntahan lang tayo." Pang-uuto ni Ignacio sa walang kamuwang-muwang na alaga. Nagpasya si Ignacio na kargahin ang pusa at lumabas ng bahay. Makaraan lamang ang ilang minutong paglalakad sa loob ng kanilang subdivision ay iniwan niya ito sa isang bakanting lote. Binigyan niya pa ito ng pagkain bago tuluyang iniwan at umuwi. "Diyan ka lang ha, huwag kang aalis dyan. Kapag umalis ka dyan sa kinauupuan mo, di na kita bibigyan ng pagkain, sige ka." Pagkausap pa ni Ignacio sa inosenteng pusa. Tiningnan lamang siya nito at gaya ng kanyang utos ay hindi nga ito umalis sa kanyang kinauupuan. Labis ang tuwa na naramdaman ni Ignacio matapos niyang maligaw ang kawawang pusa ng kanyang anak.
Ang buong akala niya ay nagtagumpay na siya sa kanyang masamang balak, ngunit siya'y nagkakamali. Dahil nang makauwi galing sa supermarket ang kanyang asawa at bunsong anak ay akay-akay ng mga ito ang pusang kalye na kanyang binalak na iligaw kanina. Nang tanungin siya ng ginang kung bakit nagpapagala-gala sa labas ang pusa, ay idinahilan na lamang nito na hindi niya napansin na nakalabas na pala ang pusang kalye. Tanging masamang tingin na lang ang ipinukol ni Ignacio sa inosenteng pusa. Hindi lang isang beses na tinangka niyang iligaw ang kawawang alaga. 1 hanggang 3 beses niyang sinubukan na hawakan at mailigaw ang pusa, ngunit sa huli ay nabibigo lamang siya. Palagi kasi itong nakakahanap ng paraan para makabalik sa kanilang tahanan. Simula noon ay hinayaan niya na lang ito na kupkupin ng kanyang mga anak at asawa. Isang araw iyon ng Pasko, abala ang lahat para sa paghahanda ng mga ilulutong pagkain sa hapag para sa pagsapit ng hating gabi. Ang asawa ni Ignacio ang nagluto ng pansit, spaghetti at kaldereta, samantalang siya naman ang nag-ihaw ng bangus, karne ng manok at barbecue sa kanilang malawak na bakuran. Ang panganay naman ay nagpasya na tulungan ang kanilang ina sa pagluluto sa kusina, habang ang pangalawa naman ay ang naiwan para mag-alaga sa kanilang bunsong kapatid. Masaya silang naghanda ng hapagkainan sa kanilang malawak at malinis na bakuran. Halos abat tenga ang kanilang mga ngiti, ngunit hindi rin naglaon ay naglaho ang mga ngiti sa kanilang mga labi nang sumigaw ang kanilang pangalawang anak na kasalukuyang nasa loob ng kanilang tahanan. "Mami! Daddy!" sigaw ng batang babae mula sa loob ng kanilang bahay. Mabilis na inilapag ni Ignacio ang hawak niyang pinggan na may lamang inihaw na karne ng manok. Kaagad siyang tumakbo sa pinagmula ng sigaw at napamaang na lamang ang kanyang bibig dahil sa kanyang nadatnan. Ang pusang kalye na kinupkup nila ngayon ay nanghihina at naliligo na sa sariling dugo. At ang mas lalong nakakapangpahina ng tuhod ni Ignacio ay nang makita ang isang kobra na nasa likuran ng walang kamalay-malay at naglalaro niyang bunsong anak. Katulad ng kawawang pusa ay naliligo na rin sa sariling dugo nito ang kulay itim na kobra. Dali-daling nilapitan ni Ignacio ang sariling anak at inilayo sa patay na kobra. Sunod niyang nilapitan ang naghihingalong pusa na tiningnan kung ano ang maaari niyang gawin upang ligtas ito mula sa paparating na kamatayan. Humihinga pa siya. "Honey, kunin mo susi ng kotse ko. Kailangan natin siyang dalhin sa vet ngayon din." Nagmamadaling utos ni Ignacio sa kanyang asawa. Dahil kailangan ng bantay sa bahay ay naiwan ang kanyang asawa at 2 anak sa kanilang bahay. Ang tanging isinama niya lamang ay ang kanyang anak na panganay upang akayin ang naghihingalong pusa habang siya ay nagmamaneho. "I'm sorry. I did everything to save your cat. Pero hindi niya na talaga kinaya. Masyado mabilis na kumalat sa buong katawan ng pusa ninyo ang venom. I'm sorry for your loss." Malungkot na saad ng veterinary physician. Napayuko na lamang si Ignacio dahil sa kinahantungan ng kawawang pusa. Matapos tapikin sa balikat ng doktor, ay umalis na rin ito at iniwan sila ng kanyang anak sa loob ng klinik. Napuno ng hagulhol ng kanyang panganay ang bawat sulok ng silid na kanilang kinaroroonan. Kahit si Ignacio ay pigil ang luha na nag-iwas ng tingin sa walang buhay na pusa sa kanyang harapan. Kaagad na binalita
ni Ignacio sa kanyang asawa ang masamang balita. Gaya ng kanyang anak ay napaiyak na lamang ito dahil sa kalungkutan. Pansamantalang iniwan nila Ignacio ang pusa sa pangangalaga ng veterinary physician. Gabi na nang makauwi sila sa bahay at ang agad na tiningnan niya ay ang CCTV camera ng kanilang bahay. Mula sa screen ng kanyang laptop ay nakita ni Ignacio kung paano nakipaglaban ang kanilang pusa sa makamandag na kobra. Paulit-ulit na sinalubong ng matatalas na kuko ng pusa ang katawan ng kobra hanggang sa bigla na lamang itong natuklaw ng 2 beses. Ngunit kahit natuklaw na ay mas pinili nitong kalmutin ang kobra hanggang sa mawalan ito ng buhay. Kasabay ng pagtumba ng pusa sa malamig na sahig ng kanilang bahay ay ang pagpasok naman ng kanyang pangalawang anak sa eksena. Matapos mapanood ang totoong nangyari ay nanlambot ang puso ni Ignacio. Kaagad niyang naalala ang kasamaang kanyang nagawa sa pusa at napaiyak na lamang sa huli. Hindi niya inaasahan na sa kabila ng kanyang ginawang kasamaan sa kinupkop nilang pusa ay kabaitan pa rin ang isusukli nito sa kanya. Sa araw mismo ng Pasko ay tuluyang namatay sa kanilang pangangalaga ang namayapang pusa. Imbis na ipagpatuloy nila ang masaya, ang pagdiriwang nila ng Pasko ay naging malungkot ang aura ng lahat. Ni hindi nila magawang makangiti man lang dahil sa pagdadalamhati sa pagkawala ng kanilang alaga. Tunay na pinahalagahan nila ang pusang kalye na inampon nila at inalagaan. Pagkatapos mailibing sa likod ng kanilang bakuran ang bangkay ng bayaning pusa, ay naglagay na ng mga trap si Ignacio sa bawat sulok ng kanilang tahanan. Ayaw niya na kasing maulit pa ang nangyaring insidente na may nakapasok na kobra sa loob ng kanilang bahay. Dahil sa pagliligtas na ginawa ng pusang kalye sa kanyang anak, ay naging daan iyon upang baguhin niya ang kanyang mga paniniwala at pananaw tungkol sa mga hayop. Mula noon, sinimulan niya na rin maging isang pet lover. Lahat ng hayop na makita niya sa lansangan, mapaaso man yan o pusa, ay kanyang tinutulungan at kinukupkop na taliwas sa kanyang dating ginagawa. Hindi para magsilbing proteksyon ng kanyang anak sa ahas, kundi para bigyan ng tamang pag-aalaga at pagmamahal na sa kanila ay karapat-dapat na iparamdam. Maraming salamat sa panonood mga kakwentuhan. Huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong istoryang mapupulutan ng aral at inspirasyon sa buhay. Hanggang sa susunod nating istorya mga kakwentuhan.